Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aries, pauna mensahe po ninyo ay forgiveness and understanding. Ayan. So, it's Christmas season, kaya it's time for forgiveness, no? It's time for love. It's time for understanding. So, maaring ang iba sa inyo ngayon talagang nagbubukas ang puso ninyo. Your heart is expanding. Kaya meron na kayong willingness ngayon to understand the situation. And willing na kayong mag-forgive sa mga taong nakapagdulot siguro ng sama ng loob sa inyo or nakagkaroon ng mga shortcomings sa inyo. So, ngayon, you're choosing love. Kaya, ano kayo ngayon, mas pipiliin ninyo ngayon na magpatawad na so that you can also move on with your life, no? So, there will be also radical acceptance na dito sa mga nangyari, no, sa buhay ninyo in the past. What else? We have intuition and downloads. Ayan. So, merong mga paparating na intuitive messages and important downloads sa inyo sa ngayon, Aries. Kaya, as much as possible, focus on that. At bigyan ninyo ng oras na makapakinig kayo sa inyong intuition, okay? Dahil mayroong mga mahahalagang guidance na paparating sa inyo. Maaring ang iba sa inyo nagdadasal talaga, asking for enlightenment, for clarity, asking for guidance. Kaya ayan, papadalhan kayo ng intuitive messages to guide you, no, on how you're going to navigate your current circumstances. We have transformation. So, mukhang ready kayo dito sa pagbabago, no? Depende sa inyong sitwasyon. Kayo yung initiative ninyo to, kagustuhan ninyo ang mga pagbabagong ito. These are the changes na siguro matagal na ninyong minamanifest or siguro pinagtatrabahuan ninyo, no, ang mga pagbabagong ito. And ngayon, maybe it will manifest na in your life, no? Makikita nyo ng magta-transform, no, ang inyong sitwasyon. At maaaring yung mga downloads and intuition na to is guiding you, no, para tulungan kayo dito sa transition na mangyayari, no, sa buhay ninyo. So, good luck. Trust the universe. Ayan. So, ito ang lagi ninyong iisipin, magtiwala kayo sa Panginoon, magtiwala kayo sa universe, magtiwala kayo sa kanyang divine plan, no, para sa iyo. Kasi lahat ng lahat tayo, no, merong plano ang Panginoon para sa atin. There's always a plan for each and every one of us. Kaya magtiwala lang tayo sa kanya. Okay? Magtiwala tayo sa kanyang plano dahil kung ano ang mga nangyayari naman sa buhay natin that unfolds according to the divine will, according to the divine plan. Okay? Kaya magtiwala tayo. Even if it doesn't, sometimes may mga nangyayari sa buhay natin na parang hindi natin nakikita na ikakabuti natin yun. Diba? Pero rest assured that everything, no, happens according to the divine plan. At lahat ng yan ay para sa ikakabuti natin in the end. Okay? Tingnan natin kung ano pa ang ganap for Aries. Sabi dito, you are comprised of over 30 trillion cells that are entirely different from anyone else. Kasi lahat nga tayo unique, no? Even though lahat tayo, we are all created equal, no? Dahil lahat tayo, binigyan tayo ng talents, skills, and gifts, pero there is something in us that is unique from other people, no? So, the qualities that make you different are also what make you great. Ayan, yung uniqueness ninyo, no? Parang yun ang magiging tulay or yun ang magiging kasangkapan ninyo para kayo ay maging magaling, para kayo ay maging matagumpay, para ma-carry out ninyo yung inyong mga misyon sa buhay, yung ganon.
So, what else? Napakaganda ng angel ninyo. Some days, it's more difficult to find something positive. So, keep looking. It's there. That's very true. 'Di ba? Sometimes, lalo-lalo na kapag meron tayo mga problema, kapag merong mga challenging situation na kinakaharap natin, parang ang naririnig ko yan sa iba na parang napakahirap maging positibo. Napakahirap magpaka-positibo. But, kailangan natin yon kasi lagi nating tatandaan na kahit even in our darkest circumstances, there's always a positive aspect to it. Yun ang sinasabi nito, na kahit mahirap, sa paningin natin, sa akala natin, but there is always a silver lining to it. Laging meron at merong positibo sa bagay na yan. Kaya yun ang hanapin natin. Dahil yun ang magiging susi natin sa pagtatagumpay over that problem or kung ano man ang challenging situation, na pinagdadaanan natin. So, lagi lang natin hanapin yung silver lining ng ating sitwasyon. Dahil dyan tayo huhugot ng inspirasyon, dyan tayo huhugot ng motivation, to keep going, at saka mahanap natin ang solusyon sa problemang kinakaharap natin. So, what else? This is your angel. How sabi rito, when things don't seem to be working in your favor, trust in God. No, trust the universe, for He has better plans for you. Kasi, 'di ba? May mga sitwasyon na dinideny sa atin ang universe, dinideny sa atin ang Panginoon dahil it is not for our highest good, or it is not part of the divine plan, at hindi yun ang best para sa atin, kaya hindi sa atin binibigay, hindi sa atin yung pinapadala, kahit gustong-gusto natin, but if it is not for our best interest, hindi yan hahayaan ng Panginoon na mangyari. Hindi yan hahayaan na maging parte ng buhay natin, At huwag kayong mag-alala. Always remember that yung binibigay sa atin na mga bagay or mga sitwasyon sa buhay natin is kung ano ang best para sa atin. Kaya kung merong mga dinideny sa inyo na mga sitwasyon or mga minamanifest ninyo, ibig sabihin yan, hindi yan ang best para sa iyo, and God is brewing something better, than what you are expecting, or something better than what you are asking, Kaya lagi lang tayong tumingin sa positibong a perspective, doon lang tayo lagi sa positibo, kasi kung hindi, 'di ba, merong ang kasabihan na kapag hindi ukol, hindi bubukol. Kaya kahit gaano man ang effort na ilagay natin sa kahit anumang ginagawa natin, if it's not for your best interest, hindi yan mangyayari. Kaya nga importante na lagi tayong nakikinig sa ating intuition. Dahil yung intuition natin, that is guidance from the divine. At ituturo sa atin, igagabay tayo or gagabayan tayo kung saan tayo dapat pumunta, for our best interest, for our highest good. So, katulad nito, if something is not working in your favor, ibig sabihin hindi yan para sa'yo, because the divine universe is brewing something, better than that, He has other plans for you, okay? So, what else? We have live life fully. Okay? Take care of your physical and spiritual self. Radiate your good health. Okay? Napakahalaga para ma-enjoy natin ang buhay, ma-experience natin ang buhay in its entirety. Kailangan natin na maging healthy tayo physically, mentally, emotionally, and spiritually. Kaya lagi nating aalagaan ang ating sarili, kahit marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong ginagawa, maraming naka-line up, na gagawin natin, let's always put our good health, our top priority. Lagi nating ipa-prioritize yung kalusugan natin, at magbibigay tayo ng oras para sa pagpapahinga, magbigay tayo ng oras sa pagsa-self-care,
self-care, pag-aalaga ng sarili natin. Kasi kahit marami kayong gagawin, kahit maraming naka-line up, naka-schedule na gagawin, when you are on top of your health, when you are in good shape, magagawa ninyong lahat yan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.